Mga Ginoo, darating ang hiniran at pasimbahan na maluluya. Mga kasama, sa patuloy natin ang pagkain, mamaya ikaapat na hapon at ating ng kilay. Napupuna kong wala rito si Padre Dimaso. Napapagod marami. Sir, magaling at madiwa, sapagkat pambihira ang bagay. At ang kausayan ng pagkutok ko at pagkakaroon. Ginoo, alam ba ninyo na sa lalawigan ito ay pinakamahusay maglutoy ang tagiluto ni Ginoo Ibarra? Ipagpatuloy ninyo mga Ginoo ang inyong usapan. Nabanggit po ni Ginoo Ibarra ang arkitektura tulong sa kanyang binabalak ng Ako ay walang pungan sa arkitektura, ngunit pinabaliwala ko ang mga arkitekto at inusisa ang mga na nagpapagawa sa kanila. Tignan ninyo ang simbahang iyan. Ako ay gumunit ng plano niyan, at upang magawa ito ay kailangan lamang ang gagaling noo. isang paaralan tulad ng itinutayo ni Ginoo Ibarra ay nangangasilugan ng isang dalubhasa. Ano bang dalubhasa yan? Pinagpakilala lamang ng higit na kamangmangan na kangal sa Indio na nakapagpatayo ng sarili nilang bahay. Pag hindi natutuhang itayo ang apat na dingding ng bato, lagyan ng bumbong ibabaw at ito'y tawaging paralan. Walang kwalta ba ang sabi ninyo, binabayan ng ganun siya? Hindi nararapat yan. Opo, at iyan ay dapat pamarisan ng taong kung nagsabi ay mabuting dasila. Ngunit Padre Damaso, natuto lamang ng bahagya ay tinuturing ng siya'y doktor ng na kapag siya'y manya. At silang lahat ay magbabayad Diyos ang makapangyarihan at upang wag nating makita ang kainatnan ay kailangan tayo maging bulag. Ito mga ama ng taong ungab ay pinapuntahan ng ngayon pa lamang namamatay sa kalikuan at niwalang mahiga. Kayo! Ibarra! Ginoo Ibarra! Kayo ay ayaw. Kaya ngayon, ako naman ang magsalita. Ang tao ito ay inayuan ko. Ngunit nilalan niya ito. Upang siya na rin ang humatol. Kayong magtatatag na ang aking loob at ang umay ko ay kaya hindi. Nanginginig, sino sa inyo ang nagmamahal sa kanyang ama? Sinulukot sa kanyang anak-anak.